Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, we're about Flip Top Jonas versus Zend Luke. I-like muna natin yan guys at maraming salamat sa mga dito pa nakantabi, nakaabang at walang sawa na nagtitiwala sa ating reaction video. Ganun pa man guys, at marami lang akong inaasikaso dito. Syempre, stock season, mag-bayad tayo ng almost $2,000 kasi ganyan pag may business hindi ka nakakuha ng pera, usually talaga magbabayad ka. Ganun pa man, tuloy-tuloy lang tayo guys. At kung bago ka lang rito sa reaction video, huwag natin kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share ang video natin. Kung di nyo naman may share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. At ganun pa man, hindi ko inaatake mga paborito yung mga artist na dito tayo para sa facts, meaning at message at sa reaction video lang talaga. At kung mapansin ko man, lahat naman nandito sa may video dahil yun sa reaction video. Lawakan yung pangunawa ninyo na reaction video to at lahat yan mapapansin ko. Ganun pa man, bago tayo magsabigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm an NLP master practitioner, I'm applied psychologist. Gawin natin guys para makaramit tayo. Huwag nyo kalimutan na tapusin ng video sa description yung personal ng channel ko. Kung gusto nyo marinig kumanta o mag-rap sa February 15, sana mapakinggan ninyo yung bago kong kanta, lalabas yun sa channel ko, nandoon lang sa description, check nyo lang. At check nyo na lang dito, ito yung ang title nun mayon. Siguro pakinggan nyo na mga 2 beses para mag-gets ninyo yung gusto kong sabihin. Kahit 1 beses lang kung may chance kayo. Ganun man, let's get to it! Jonas versus Zend Luke. Personal opinion ko, kaagad, personal na to hindi to tumatakbo sa isip ko. Sa tingin ko, si Jonas ang mananalo dito. Bakit? Kamo, dahil yung ginagawa na Zend Luke ngayon, na-expose na siya dahil sa patuloy niyang paggawa ng ganyan at yung mga past laban niya. Na-expose na siya to the point ang makakalaban niya ngayon ay Joker. So, dyan mapapagtawanan lang talaga si Zend Luke. I mean, it's a mismatch. Hindi dapat magtugma pero parang ginawang alay ni Sir Enigma si Zend Luke. Gagawin ka naming alay na yung style na ginagawa mo, parang walang walang effect yan dito pag ang kalaban mo na talaga si Jonas. Kailangan yung caliber mo malasayad. Ganun. Tuloy natin. Sa akin yun yung personal opinion. Kapit tayo guys. Predictable naman tong laban na to. Ang mananalo rito si Jonas. Sigurado naman kayo, na-predict nyo na rin to. Posibleng hindi. Hey! I'm the greatest facts, I'm the greatest last, Pakiramdam ko magaan kasi medyo mahaba-haba rin pahinga ko, kaya ayun. Siyempre, expectation ng tao sa kanya ngayon tumaas. Sa akin, alam naman ng mga tao na puro katangahan lang pinapakita ko lagi sa battle. Kumbaga wala silang asahan sa akin. No choice na lang kundi manood. Siyempre, style clash yun, pero sa tingin ko, parang medyo magpapangabot siguro kami sa gitna. 20 days yung preparasyon namin, binigay sa amin ni Arik. At yung 19 doon, siguro, video reaction. Video reaction, di ba? Sa tingin ko ngayon, sa mata ko siya yung pinaka-natural magpatawa Pinaka-madali akong patawanin. Simple lang pero nakakatawa. Magaling talaga siya mag-metaphor dahil pag nagme-metaphor si Zend Luke, talagang, alam mo yun, ang galing kung paano niya dinadala bukod dun sa boses na maganda. Kung paano niya dinideliver at yung mga metaphor na ginagamit niya ay sa kanya mo lang maririnig. Masarap tong paghandaan kasi gawin ko lang yung estilo ko, magkukontrast na kaming dalawa tsaka gawin niya lang yung estilo niya. Kaya ito yung style na masarap din paghandaan kasi lulutang kung lulutang kung sino ka. Si Zend Luke kasi, akala kasi nila madaling basagin pero hindi. Napanood ko yung mga battle ni Zend Luke kay GL, kay MR, kay MZite, halos kahit kay Apok, sobrang galing ni Zend Luke. Talagang yung pader na ginawa niya sa estilo niya, sobrang tigas. Hindi siya madaling basagin ng basta kikain ko yun. Yun, salamat at good luck. Tsaka kita-kits mamaya. Zend, alam ko naman, kahit di ko naman sabihin, magaling ka naman lagi sa lahat ng laban. Siguro,
pagdamutan mo na lang tong hinandog ko para sa'yo dahil kung mananalo man ako rito, siguro sa pakisama. Subukan ulitan yung reaction guys para makarami tayo kasi may pasok din ako mamaya, may part-time na ako ngayon guys sinusubukan kong i-push lahat, i-compress lahat sa oras ko lang. Try na. Day 2, nandito pa rin sa Hotel Las Piñas City, magingay para sa parating na laban. Shoutout pala sa Represent Collab, shoutout din sa kasama natin dito, mga flip top stop, bumubuo sa liga, sa kanan ko, mula CDO pa, magingay para kay Zen Luke. Bago sumibol, iba't ibang pamilya, Abaya Family, shoutout sa Killion, sa kay Kyle Pangalan, tsaka sa t-shirt ko sa gusto mo may score, PM lang kayo. Ayun. At sa kaliwa ko naman, galing pang Bulian, Cavite, para sa inyo, magingay para kay Jonas! Mga pala si Zaito, gusto ko lang shoutout Egocentric, syempre, kay Papa Joseph Aday, Distinctive Clothing, Gracia Worldwide, Crown Manila, kay Kuya Nico Manning, Authentic Tags, Cypher Philippines, Shinware, at sa aking pinakamamahal na inaanak, Rodjan Bagtingla, at kay Kuya Mab. Syempre sa aking pinakamamahal na asawa, no, Niling Dumala, alam mo na mamaya. Yeah. Si Jonas nanalo ng coin toss, pinili ng mauna si Zen Luke, 2 minuto dapat. Unang banat para kay Zen Luke. Tingnan natin guys. Yo, salamat Enigma sa muling pag-imbita. Nagpunta sa Ahon para magbisaya. Pisting yawa, litsika. Madalas na isdang oro ang bansag sa akin, di ba? Malaking isda lalamon kay Jonas parang kwento sa Biblia. Ang pasakit at depresyon, nakakabaliw, nakakabalisa. Ang problema, tinatawanan, pero tumatawa ka na ng mag-isa. Masayahin at pabibo, pero may dinadamdam ka yata. Sadyang natuto lang tong payaso sa mga biro ng tadhana. Dichoso na si Jonas. Sagad lang guys, may mga nagpa-request pala nito. Ang nag-request nga pala nito si Noodles 13. Sabi niya, bossing Jonas versus Zen Luke. Gawin na natin ito na makarami tayo. Yan. Tapos si sino pa ba? Kise 0707. Sir Plan, balikan na ulit. Jonas versus Zen Luke na. Yan. Pagkatapos nito, gawin natin mamaya yung Lip Cram versus Sayad. Tuloy na natin to guys. Yeah, si Ervin Panga nagpa-request din nito. Sir Plan, Zen Luke versus Jonas. Yan. Yan lang pala guys. Tuloy natin. Na higit sa 30 anyos, kwela at kulukoy at nakakatawa halos. Ngunit sa loob ay malungkutin sa pagdurusa na kagapos. Ang buhay mo ay parang ilog, ngunit may salungat na agos. May tinatawag to na old god. Akala mo kung sino, iyong hinahamon mong idolo, ang gustong kalaban nun si Sinyo. Nabuwang naknaaning kakahanap tong si Iho. Dapat pangalan mo, Sisa, na baliw kakatawag kay Basilio. Okay. Nung laban mo kay Range, nakakairita ng tunay. Nag-costume ka pa ng rugby boy, ganun ka naman sa totoong buhay. Ika nga squatter, dugyutin ka daw boy, parang simoy sa baybayin sa sobrang alat ng amoy. Naligaw sa kakahuyan itong ninuno niyang engkanto. Nilinis binuksan, mga mata mo na sarado. Isang binhi sa paraiso at ang buhay lumago. Makikita mo sa kawalan ng tunay na ako. Mahinang komedyante, nagpapatawang kuanggol. Ninja rin mo patay ninjo, wadya mo, jawa katol. I-explica si Jonas kung gaano katukmol. Babad yung J sa salita ko na parang taga-Bohol. Maraming kaganapan, madali lang madama. Bawat ikot ng mundo na aaninag ng mata. Misteryoso ang buhay, ako'y tila nagwala. Hindi lahat ng sitwasyon na dadaan sa patawa. Pagkatao mo'y nasilip, sino ka ba talaga? Ako'y di malilin lang ng mga kwela mong dala. Nakita ko anino sa imahe nagtaka. Isang taong malungkutin ang nasa likod ng payasong maskara. Okay yung ginawa ni Zen Luke, but sa tingin ko nagpapainit pa lang siya sa first round niya. Sa tingin ko gusto niya sabihin na umpisa pa lang malakas, pero yung mga setup niya napakahaba
Tapos parang yung dulo ng kanyang bars, parang yung differences lang nung setup na yun. So, para sa akin, magandang ano rin yun kasi back to the basics Pero tingnan natin gagawin ni Jonas. Nasaksihan mo na ba ang mga engkantong nagkakarakrus? Lapa? Diwatang nangangandidato. Si Diwata nangandidato, di ba? Malamang silu kasa'y napapaisip. Halika't aking ipapasilip. Kung sa pinanggalingan mo'y mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya naninikit. Mars. Di ba't may mga kaibigan kang duwende? Meron din kami dito, tol. Ang malupit nasa TV, tas tropa ni Tanggol. Baby Kaya Giant. kung hawak mo ang kagubatan ay wala akong pake. Ipapaalam ko lang sa'yo, pre, na walang engka-engkanto sa taong natatae! Mars, tangina yan. Ay, nako. Ibig sabihin, ang ganda na sinabi ni Jonas doon na sabi niya, ibig sabihin, pag tawag ng kalikasan, regardless, kahit meron pang multo dyan, o white lady dyan, kahit may camera, pag kailangan, you gotta go. Titiisin mo talaga kasi you have to do it. Kaya mga tao nga, hindi napipigilan pag naiihi sila, kahit takot. Kahit takot, di sila napipigilan, naiihi sila sa takot, di ba? Kaya sinasabi naiihi sila sa takot, di ba? Ganun. So, napaganda din. Dito na pinakita agad ni Jonas kung paano ginamit ni Jonas yung classical na paggamit ng mga metapora na nakaugnay sa literal na nangyayari sa mundong to. Kumbaga, sa katotohanan, may realism na nangyayari. Kasi, ang laking bagay ng ginagawa ni Jonas dito, guys, Kasi, dito nakikita yung difference pagdating sa paggamit ng metapora. Yung paggamit mo ng metapora, puro ka, nasa metapora ka talaga. Pero, ginamit naman ni Jonas, ginamit niya yung metapora, pero naka-connected siya sa realidad. Tapos, nagigets mo pa. Tapos, nakakatawa dahil yung punchline mismo, parang pinaglalaroan niya lang yung mga metapora na gawa-gawa ng isip mo. Duwende, 'di ba? Gawa-gawa ng isip 'yan Gawa-gawa ng isip yung mga multo, gawa-gawa ng isip 'yan, gawa-gawa yung mga kapre-kapre, mga ganyan. Pag natatay ka, hindi mo na yun naiisip, 'di ba? So, baliwala lahat ng mga katahang isip mo pag nasa realidad ka na, pag gusto mong tumae. Yun yung gustong sabihin ni Jonas. Napakagandang pag-describe ni Jonas ng paghati ni Jonas. Yung binigay mo na estado, hinati lang na Jonas yun na walang katotohanan yan dahil pag nandito ka na sa realidad, pag natatay ka, lahat ng sinasabi mo, baliwala. Lahat ng multo, engkanto, baliwala kasi natatay ka Tuloy natin. Napakahusay. First round, yan yung bagay na sa tingin ko kung advance ka na mag-isip, yan yung punchline na tumapos ng buong 3 rounds ni Sendok. Yung pag-aano mo, pagkukondisyon mo sa utak mo at sa mga tao tungkol sa mga metapora mo at mga katang isip at imahinasyon, walang kwenta sa realidad. Yun yung gustong sabihin ni Jonas. Pero ginamit niya yung jokes na yon para maging konkreto yung idea. Tuloy natin. Jonas versus St. Luke? Tanginang matchup to, ang genius! Mas inaabangan pa yata ng tao yung Enigma versus Phoebus. Tangina, ahon 15, boss? Tapos itatapat mo ako kay Huyu. Puta, parang Megatron versus Labubu. Alam mo bang ang dami kong tinanggihan? Kasi ulang pala ako babagsak. Kung alam ko lang, sana tinanggap ko na yung comeback ni Crack. Alam mo ba nung nalaman kong ikaw na talaga kalaban ko? Nadama ko'y bad trip na masaya. Para akong niregaluhan ng bagong sapatos tapos wala akong paa. Pero alam nyo ba kung bakit kami pinagtapat?
Style clash daw kasi. Para malaman kung kaninong estilo ba talaga yung lulutang. Kasi malalim daw to mag-isip. Eh ganyan din naman ako pag may utang. Anong malalim mag-isip? Huwag mo nga akong inuulol. Pagkatapat mo, kaparehas mo ng estilo, lumalabas ang iyong pagkapurol. Napanood niyo yung laban nila na Emar? Ayun, ginulpi siya. Kitang-kita na wala kang sinabi pagdating sa industriya. Eto na ba yung pambato nyo? Isang estilo lang alam, tang ina, nakakahiya. Sa bagay, orasan nga, di mo alam na naa-adjust eh, estilo pa kaya? Sabi nyo, ako'y malabong mapaatras parang kamay ng orasan. Ako, malabo rin mapigilan parang kamay ni... Idansa. Kasi di ba may sinapak siya nung nakaraan, hindi napigilan yung kamay niya. Oh, tayo na rin. Ano? Di ako predictable, tol. Kita mo? Kita mo? Yung ginagawa mo komplikado, tol, kaya kong simplihan. Wala nang maraming arte, pare, mas naiintindihan. Kasi mas ulul ako sa'yo, Lucas. Kahit saan mo ko dalhin, talinhaga, elemento o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Huwag mo akong aningin, kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may 4 na paningin. For eyes. Ako'y di mo malalamangan. Kung usapan lang ay gulangan, nanliligaw ka pa lang sa sining na to, marami na akong inanakan. Di mo man lang natunugan, kaya kitang paglaruan. Ang pagpili sa akin ay parang pagpitas mo sa puno ng katangahan. Ha? Siya? Kita mo? Kaya wag mo... Wala yung bagay na sinabi niya yun, makalaban mo ako, pagpili mo sa akin, eh, ano ng katangahan. Kasi parang magiging tanga ka sa harap ko eh. Kasi joker nga ako, parang gano'n. Malaki na yung naiambag ko dito sa industriya. Kumbaga, hindi na ako yung pwedeng buli-bulihin na joker. May na, ano na ako. I mean, nakita ko na yung mga past laban ni Jonas, medyo corny, pero ngayon, na-define niya na yung kakayanan niya talaga, yung estilo niya talaga, which is very good for me. Huwag mong husgahan at huwag mo akong diktahan sa dapat mong gawin sa gantong debate. May gatas ka pa sa labi, sanggol ka pa't hinihili, marami na akong diskarte. At dapat una pa lang, alam mo nang ako lang ang magdadala sa'yo pare. Sa madaling salita, papunta ka pa lang, sa aking pagaling yung pamasahe. So, obvious naman yun, first round kagad, nabigay na natin kay Jonas. Hindi naman natin pasyadong papahabaan yung explanation. Obvious na obvious yun. Tingnan natin gagawin ng Sendlock second. Nagets na ni Sendlock na dihado siya doon. But, tuloy ang laban, syempre. Shoutout kay Enigma. Magseseryoso raw siya kay Mickey. Ako'y nagulat sa galaw. Ang lakas ng amats mo, bawal droga sa Davao. Huwag ka na magseryoso. Ako sundin mo ha. Di porket kasya yung sapatos ay susuotin mo na. Si Mickey, komedyante. Pag nagseryoso, barako. Si Jonas, komedyante. Komedyante lang talaga, bro. Huwag mo na siyang gayahin. Yung estilo mo'y malabo. Huwag mo na subukan suotin yung sapatos ng kabayo. Ba't ito kalaban ko? Boss ang labo. Walang bilang, tinitira parang bola mano. Mamumulat pag pinalo, pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak matatauhan parang kwento ng kawayan. Salita ko may honor, ako'y tapat palagi iho. Napudpud na ang iyong mga ngipin, kakanguya mo ng prinsipyo. Sa laban nyo ni C9, kitang-kita dun sa video. Nahiya na sa pinagsasasabi mo, tinakbuhan ka ng sarili mong pustiso. Naakit ka sa disenyo, kulay napakaganda. Nabihag ang damdamin mong di nakapaghanda. Nasakin ang tahanan mo at di ka dapat mangamba. Gamo-gamong nahuli sa sapot ng gagamba. Sa langit ang espiritu, ang katawan kay gaya. Nilinis ko ang mata ko sa ilusyon ng maya. Simbolo ng dila ko'y matalim na espada. Ginagamit ang talas palayain si Esperanza. Kung si Marcong Bungo, pumuputol ng papel gamit ang dila. Iba ang sulat ko, brother. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel.
Ngayon kalaban mo si Lucas, sa tingin mo lalamang ka. Kahinaan mo, mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Ako sa'yo'y naawa, ng utak mo yaking nasilip. Tanggalin mo na ako sa ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Material ko pag humulog siya, hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Maghinay ka sa yabag na inoorkestra mo palaboy. Natutulog ang elemento na sa ilalim lang ng kahoy. Mapapatawag ka sa Diyos kapag nag-rap na tong si Manoy. Parang agwa bindita, dinadasalan ng aking daloy. Mahina, parasitiko, lintay matutuli. Pabibo na si Jonas ay magmumukhang mayumi. Susundin ko ang layunin, mauubos pag nasuri. Ubusin at tapusin ang lahat ng di ko kauri. Maganda ginagawa ni Senlo, pero yung mga ano na yan, bagay na yan, hindi siya sa tingin ko hindi ko siya makonsider na punchline, pero parang buhat bangko bars. Pero okay pa rin para sa akin. Mababali mga buto pag gumawak sa akin. Parang sino hawak na ano, mababali mo na mga buto ko eh. Hindi ko nahawakan yung lapis mo. Kago talaga to si Senlo eh. Okay, tuloy natin. Tapos naka-body pit. Tapos sila lahat. Taas naka-body pit ka, pre. Bakit pautong? Ano yun? Dapat kahit mga forma mo, ano ba, maayos na forma, pre. Para naman bagay sa sinasabi mo. Yung ilan to naka-body pit para mag-gym, boss. Mapuputan lang mga kamay mo sa daliri. Pag ginawa, ang ina na ito, magta-type na lang ako, pre. Ba't ba? Diba? Round 2 na. Pag-usapan naman natin yung nilabas ng flip-top na article tungkol sa battle natin. Sabi doon, pagdating sa akin, si Jonas, biyasa sa komedya. Yun lang. Pagdating kay St. Luke, si St. Luca. St. Luca kasi nasulat doon, di ba boss? St. Luca. Si St. Luca, armado na mga solidong left field na lirisismo. Tangin na boss, hype na hype pa. Buot na buota. Pag sa akin, komedya lang. Pag sa kanya, armado na mga solidong left field na lyricism. Boss, hindi halatang meron kang favoritism. Ba't na... Tayo na, balas siya, Enigma. Wow, nasilip siya ni Jonas. Namang ganon? Para namang ang labo? Kulang na lang, sabihin mo sa akin, mag-PSP ka na lang, Joe. Pero laban pa rin, game. Pinakinggan ko mga ginawa mong awit. Puki ng ina, offbeat si Arik. Shoutout ka pala kay kay M-Site. Shoutout din pala kay kay Abra. Panood nyo? Concert ni Andre. Ang bangis ni boss, ang bangis! Buti na lang kasama niya si Kuya Kebs. Ang galing mag-ano, humabol eh. Wala sa boombox eh. Hey, joke lang boss. Then, may mga kanta talaga to. Ang title, Gabay, Hiraya, Tatlong Hiwaga, Tang-ina, pang palalim na mga may isip na mababaw. Yung tipong ang sarap i-sound trip bago ka magnakaw. Pag pinakinggan nyo buong album neto, yung dulot sa isip di nakakatuwa. Magugulat ka na lang isang araw, tumatay ka ng nakadapa.
niyang Tatlong Hiwaga, wait lang ha, sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, may lyric siya dun na, ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulya. O bakit di nyo nakuha? Ulitin ko. Ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulya. Palakpakan natin lahat, Junela ng Fleta! Ikaw ang minsan sa palagi, metolohiya sa'yo'y maaari. Kahit lahat ay mawala na. Boss, iba yun! Iba yun. Yan ang napapala mo, kakakain ng siomay na pusa. O, sabi niya yung sa laban nila ni Enzyte, ano man, todo niya pang sinigaw. Kahit maging Persian kat kapag gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Siomay? Baka siopaw? Oo din siya. Na-realize niya. Ang hirap sa'yo, ngayon mo pa na-realize. Pare, siopaw. Puro kakatangahan. Boss, ipasok mo to ng uprising, bobo rin sa palaman. Yan. Kakaganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano. Paano walang kaano-ano? Hininga ng ID, sumagot si Gago, ako'y paru-paro. Ay, Sendo, kailangan talaga. Wala, ano ka rito talaga kay Jonas. Binasak yung credibility mo sa totoo lang. Pagkatapos ng laban na to, mahirapan na makabawat si Sendo. Kasi makita ko pa paano nang ano yun. Kasi hindi pwede yung maglaban to eh. Hindi pwede talaga. Hindi pwede maglaban. Ay, nako. Si Jonas, solido na yung style niya eh. Yung mga dati mga laban niya, kalimutan yun. Ito yung laban niya ngayon. Iba na talaga. Yeah. Yung advance na yung style making niya eh. Hindi na siya gumagamit, nagagamit, sasabihin yung ano, hindi. Kino-comment niya na lang yung ginawa mo, sinabi mo, gano'n. Tapos gagamitin yung mismong idea kung ano yung mga banat mo. At yung gagamitin yung pang-tapak o pang-pamuka sa'yo. Yung mismong punchline mo mismo, yung mga salita mo mismo, gagamitin yung pang-bastos sa'yo. Hindi yung gagamitin niya muna yung style mo, tapos magko-comment siya, hindi gano'n. Gagamitin niya yung linya mo, tapos yun yung pang-babastos niya sa'yo. Gets niyo yung gusto kong sabihin? Diba? Yung paro-paro na yan, kanya yan eh. Pero ginamit ni Jonas bilang linyang pangwasak sa kanya mismo. Hindi other way around. Yung iba kasing ginagawa ng mga style making, tulad for example, ginagawa ni K-Rap, sinasabi niya muna yung linya ng kalaban niya. Ganyan, tapos magko-comment sila, ano yun? Mga ganun. Yung ginagawa ni Jonas, hindi. Other way around. Hindi nga siya ng passport. Isa akong para, diba? Other way around. Na perfecto na ni Jonas yung style making. Very advanced na yung ginawa niya. Which is very good para sa akin kasi mahirap din talaga, yan yung mga established na talagang pag palagi kang nanonood. Hindi kailangan importante manood kayo palagi. Kasi hindi naman sa pag-ano, pero yung panonood ninyo para nakakadagdag ng experience yun. Kasi nakikita ninyo yung effectiveness ng bawat salita. Yung mga salita na yan ay very importante talaga. Tuloy natin. Paru-paro? Bulbulin ka na, tangina, gusto mo maging paru-paro? Tas minsan gamo-gamo. Yan ang napapala mo, Lucas, kakakain ng damo-damo. Unang lapag nito sa Maynila, inabot ng katakot-takot mga pare. Sumakay ng taxi nung sinisingil, binabayad niya kalapate. Pagpasok sa hotel, na-stress si Arik, Diyos ko Lord. Nasa labi ka pa lang daw, puta naghuhubad ka na ng short. Pagpasok ng kwarto, puta
na biglang gininaw si Abnoy. Nagre-request kay Enigma ng kwartong may apoy. Boss, tawa na. Ang lambot pa raw ng higaan. Panireklamo to si Damuho. Alas 2 ng madaling araw si Arik pinaghahanap mo ng puno. Kaya dinala na lang nila plasma to sa club. Kaso puro ring katahan. Yung babaeng sumasayaw ng hubot-hubad, puta gustong damitan. Pinag-table ng babae. Si Utol kinabahan. First time niya raw magkaka-chicks na hindi putol yung katawan. Hoy! Probinsyanong kulot! Yung buhok mo nakakayamot. Sa tuwing wala kang balangkot, mukha kang pumapalag na balot. Hindi naman sa nilalait kita. Pero minsan yung forma mo, ayusin mo naman. Tang-inang to, tuwing may battle sa flip-top, kala mo taga dyan lang. Kala mo magtatanong eh. Laban nila ni Apo, tang-inang to, nakapulong bulaklakin tas yung sombrero pang magsasaka. Ang pinagtataka ko lang, ba't di ka nakapaa? Hi! Bago matapos ng round 2 ko, may sasabihin lang ako sa Chong. Lucas, kamukha mo yung unanong kumakain pa ganun. Obvious na yun, guys, na-landslide si Sendlock sa first and second round. Which is very predictable tong laban na to, guys. Kahit hindi na natin panoorin. Pang ano na lang talaga. Pang tawag dito, formality na lang na pinanood natin to, guys. No! Sayang yung mga handa ni Sendlock kasi hindi ma-appreciate, diba? Basasin lang siya ni Jonas, diba? Hindi ma-appreciate yung artwork niya. Tuloy na. Sir, yung suot ko raw masikip. Astig kasi pag ganun. Ikaw, iiwanan kinang punit-punit parang pantalon mo ngayon. Tas ano? Left field na naman, left field. Nakakasiwa. Ikaw yung tunay na left field kasi yung mata mo palaging nasa kaliwa. Maganda yung crowd kasi yung crowd naman hina-hype si Sendlock para makita na hindi ka nag-iisa, na-appreciate ka na. Maganda yan. Tuloy na. Malaban siya. No, check. Ikaw si Jonas sa Biblia. Inahas si Eva at Adan ayon sa papel. Ang tao, pinatayog niya ang Tore ni Babel. Naghiwalay ang linya ni Isaac at Ismael, binenta si Kristo ng apostol na karakter. Sa sagradong tipan, may bawal pumatay. Parang yun yung nakasabi. Binuklat ko yung Biblia, kahit bihira yun mangyari. Kung nabasa ko sana ng buo, susundin ko sana ng maayos. Kaso papatayin pa rin kita kasi yung Biblia hindi ko natapos. Sendlock versus Jonas, style clash nga raw, no? Sobrang kakaiba ng estilo ko, lahat ng laban ko ganito. Pag naghahanap ng butas, may lumulutang na teknika. Mga mata ko may pakpak, parang anghel sa Biblia. Yung ganitong mata. Oy! Bihira sa sibilisasyon natin. Nakakakita to ng mga signos at pangitain. Ika'y nakakalinlang kahit sa taong marunong magbasa. Ang tunay mong intensyon ay di nakikita sa mata. At di ibig sabihin sa ginto ikaw may-ari. Kahit kamukha mo yung diwende sa dulo ng bahaghari. Nagba-battle review pa to. Huwag mo akong aningin. Ba't ako maniniwala sa pananaw ng taong may problema sa pagtingin? Ngayon,
Pag-ibig ang itinanim nang maibalik ang lahat sa balanse. Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilaw ng mga brilyante. Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga diamante. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Humahakbang ng matibay sa bawat pagitan ay nakaabante. Mutya ay binahagian ng ginto at pilak na parang galante. Natalo ko yata si M-Set yung napakatikas mo raw na kumpadre. Apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. Meron na namang imaginary lines dito si Senlo, pero let it go na lang kasi na-explain ko na naman yun dati. Hukay ka ng hukay, tapos may mahulog sa alambre. Tapos hindi ko alam kung saan nagagaling yung mga mahilig tumalon si Sendlock sa mga lines eh. Hindi maayos yung flow ng lines niya, pang ganyan rito. Hit sa nakakasilaw ng mga brilyante, hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga diamante, nahulog sa himpapawid ang mga nahinukay sa ilalim, tapos nahukay sa merong hindi ko na paano napunta doon sa taas, nandito ko sa ilalim. Nasa pinakamalalim ka eh. Paano makita mo na hirap nun, di ba? Pawid sa daan ng alambre, humahakbang ng matibay sa bawat pagitan ay nakaabante. Mutya ay hakbang ng mga hindi mo alam kung saan nanggagaling yung mga words na yun, saan nakakonect. Walang proper na connection yung mga salita niyon. Masarap lang siyang pakinggan, pero kailangan talaga connected siya sa kung anong sinasabi mo. Hindi mo rin siya pwedeng ilagay sa realidad. Hindi. Mayroong mga metaphor na nakaakibat sa realidad eh. Ay binahagian ng ginto at pilak na parang galante. Natalo ko yata si M-Set yung Tapos dito biglang nandun siya sa pinaka-realismo na natalo ko yata si M-Set. Parang sinasabi niya si M-Set ay isang higante dahil siya yung si David. Diba? Tuloy natin. Pero si M-Set hindi naman siya ganun katangkaran eh. Katikas mo raw na kumpadre. Apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. Hindi nagpatalsik, napatay ni David yung mga higante. Pero essence ng idea, pwede rin magpatalsik kasi parang tinitira nila yung mga higante. Which is good din. Yun lang ang problema talaga ni Sendlo. Kailangan niya ayusin yung lyrics niya. Maayos talaga na hindi nakakagulo. Pwede mong gamitin yun in metaphor talaga. Pero magsasalungat-salungat siya. Tuloy natin. Pumasok ako sa langit, ipuit. Even though selfie verse na naman siya, parang David, kasi higante. Selfie verse yun eh. Wala siyang punch, hindi siya direktang kay Jonas. Tuloy natin. Ang dala, Gabriel pangalan ko sa paraiso ni Ama. Naghuhukay ng malalim sa aking unang pagkatalo. Nililibing ang katawan ng aking lumang pagkatao. Istruktura mo't anatomiya, nakakaaliw yung tropa. Kukunin ko ang iyong laman at kakainin ko yung sobra. Yung bangkay mo't kalansay, ihahagis ko na parang obra. Butot balat lumilipad na parang saranggola. Okay, okay pa yun. Linyang paradoksikal, talinghagang di nagkulang. Bulgar na pagsesekreto, kaya yung lalim lumulutang. 10 taon ka na sa battle, makikita mong malinaw na ang isang karaniwang tao ay isa ring pambihira na halimaw. Big props sa ginawa ni Senlock, pero hopefully makita niya na yung kailangan niya talaga manood ng mga reaction, panoorin niya yung sinasabi ni Jonas, makinig siya. Kasi yung mga katulad namin nagre-react, hindi man siya manood sa akin, makakatulong yun talaga guys, I promise. Kasi nakita mo yung ideolohiya, yung papaano nila sinusuri yung bawat salita. Very importante yun. Bakit? Kasi paano ko nasabi? Bigyan natin ito ng idea guys ha. Kasi meron tinatawag na kasi pag hindi ka nanonood, hindi ka na natuturuan na maging maayos o hindi ka nagiging hindi ka tawag dito, hindi mo na ayos yung sarili mo pag hindi ka nanonood o hindi ka nakakarinig ng tama. Pag sinasarili mo lang kasi akala mo lang, kailangan mo talaga makakuha ng kritisismo. Paano ko nasabi? Kung ganito, bibigyan ko kayo ng idea. Maiba lang tayo guys ha. Baka atakihin nyo na naman ako, hindi ko inaatake si Sendlock. Ano yung importansya? Kahit i-search ninyo guys, makikita nyo to eh. Meron kasi tinatawag na
three main types of behavioral conditioning. Yung behavioral natin, ano yun may conditioning na bagay dun eh. Yung unang klase ng conditioning, yung tinatawag na classical conditioning. Yung classical conditioning, yung may stimulus ka, na nakaka-operate ka dahil may naririnig ka. For example, pag ang aso, pag gusto mong pakainin, hindi nila alam kung anong oras sila kakain. Pero pag in-associate mo yung pagtawag ng aso mo sa pagbell, araw-araw pag pinapatugtog mo yung bell, merong pagkain, pag narinig ng aso yung bell na yun, kakain sila. Yun ang tawag doon na classical conditioning, 'di ba? Kasi na-associate ganun din yun sa isang tao na parang the more na nakita nila, nare-realize nila, pag nakita nila ako o narinig nila ako, sabi ni Plan, kailangan ganito, 'di ba? O sabi ni Jonas, kailangan ganito. Matututo ka talaga kasi hindi naman lahat pare-pareho ng talino eh. May kanya-kanya tayong perspektiba sa lahat ng bagay, which is good, you know? Hindi ko sinasabing hindi maganda. Yung pangalawa naman na tinatawag na conditioning, yung operant conditioning. Yung operant conditioning naman, yun yung bagay na nagre-reinforce o nagpapababa ng kapasidad o kakayanan mo sa pamamagitan ng pagpalo sa'yo. May punishment ka. O sige, ano mo yan, linisin mo yan. Kung hindi mo linisin yan, papaluin kita. Diba? May gano'n, may threat. Merong, pag hindi mo inayos, alam mo, mapapalo ka. Diba? Yun, o kung hindi mo naman, kung pag nilinis mo naman, papakainin ka ng cake. May mga ganong klase ng mga bagay. Ang tawag doon, operant conditioning. Tapos meron naman tinatawag na observation conditioning, kung saan tinuturo sa'yo para matuto ka. Ganito yung dapat mong gawin. At yung ganong klase ng bagay, makikita mo sa mga nagre-react. Yung nangyayari ngayon, observation conditioning nyo. Kumbaga sinasabi ko sa inyo, dapat nyong gawin, ano yung mga critical na dapat nyong tanggalin, yung mga bagay na dapat nyong baguhin, para matuto at gumaling kayo. Ang tawag dyan, observational conditioning. Kasi sinasabi ko sa inyo eh. Hindi ko sa inyo pinapa-imaginary image. Walang ganon. Pinapa-visual ko sa inyo. Diba? Nandito ako nagsasalita, nakatingin kayo sa akin, diba? Hindi kayo nakapikit. Hindi kayo nakatinga lang ganon, tapos hindi kayo nag-imagine. Nakikinig kayo sa akin at yung sinasabi ko, nagbubuo ng visual sa pag-iisip ninyo. Tawag yung visualization. Tuloy natin. Ang tawag yun, observational conditioning. Tuloy natin. Tandaan nyo, tatlo na classical, operant, observational. Tatlo. Kung sa tingin nyo nagsisinungaling ako, i-research ninyo, mag-google kayo. Okay, tuloy natin. Other than that, ano na to eh, panalo na si Jonas dito sa first and second round. Ang lalim magsulat ni Borge. Tangina, tawag niya rito pantalon. Yan yung utak mo, ang short. Kung ina na ito, Gabriel ka pala eh. Ang ina na ito. Higante sa M-site, kasi laki ko lang yan. Higante tingin sa'yo, putang... Boss, ano na tingin mo sa akin? Bukin ng inang yan, kapre. Parang gano'n. Hindi, magaling naman si Zendlock eh. Magaling si Zendlock talaga. Sablay lang yung forma, pukin ng inang to. Sige. Kakasabi mo lang. Usog ka rito pare, baka malaglag ka dyan. Concern, uy! Alam mo ba, nung tinalo mo yung idol kong si M-Zite, ako'y na-pressure ng gusto. Sabi ko, hindi pwede to, dapat matalo rin ako. Tinalo niya si M-Zite kasi... Sa akin, panalo si M-Site dun eh. Tuloy natin. Namingwit siya ng isda sa ulap. Namingwit ka ng isda sa ulap? Tang-inang bigat. Tara, lutuin na natin yung pre. May tropa akong kidlat. Kidlat! Smaglas! Kidlat! Tang-ina na ito, namimingwit sa ulap. May tama ka na sa utak. Kaya pala sa VIP room, kinakausap mo yung duhat. Tang-ina na ito, sa ulap namimingwit. Ganyan ba maging malupit? Lucas, magkaiba ang matalinhaga sa may saltik. Kakapilit mong maging malalim, ikaw na nagtutunog komedya.
Alam mo ba, nung sinabi mo yon, lahat sila nagpigil ng tawa. Kunyari lang yan na pa. Pero sa isip-isip nila, baliw na yung pre. Lucas ang kinakain yung kabute, hindi yung tae-tae. Sa mga nagme-metapora, di naman ako kumukontra. Ang sa akin lang, gawin nyo yan ang hindi nakadroga. O sige, sabihin na natin hindi ka adik. Nasa wisyo ka na. Eh paano na lang puta kung may bisyo ka pa? Diba? Paano may bisyo ka pa? Paano sabihin mo? Tatay ka sa kamay, ba? Kasi isipin nyo, si price tag nagagan bars, si price tag, uy mali yung sinabi ko, parang, hindi, yun ang fake joke na walang punchline, ba? Tinawid, ba? Tinawid. Paano na lang kung may bisyo ka pa? Inulit, ha? Paano na lang kung may bisyo ka pa? Kasi isipin nyo, hindi naman akma yung mga sinasabi niya, yung mga ini-spit niya sa tunay niyang pagkatao kada round. Pang-inan to, yung verso, pang-ermitanyo, tas may TikTok account. Ang sa akin lang, sobrang layo ng pinapakita mo sa Sokmed, tapos dito sa entablado. Tas magtataka ka kung bakit di ka pinapansin ng mga tao. Isipin mo, si price tag naggagan bars kasi gangster sa totoong buhay. Si JD nag-a-addict reference kasi nagsasabu siyang tunay. Kaya, kung mahal mo ang kalikasan, dapat kuha mo na, boy. Pag nalibugan ka sa gubat, ang sibakin mo, kahoy. Kasi ako, mapaharap o likod ng camera, puta, makulit ako all the time. Kaya kitang walang yain kahit di na ako mag-rhyme. Tsaka wala ka sa kalawakan, Lucas. May sarili ka lang mundo. Tsaka hindi ka nakalabas, tol, malawak ng kahon mo. Kita mo? Sa simpleng mensahe na ihatid ko't na ihayag, na iba ang may isip sa may tornilyong maluwag. Ika'y kinawawa, kinulata, ginulpe, binalagbag. Alam mo pang pinakamasakit, Brad? I-review ko pa to sa channel ko, tas na naman kita ibabati mo! Panalo na si Jonas, 1 second round. Third round, bonus na lang yan. Yo, check! Gising pa ba? Alright! Hour 15! Sabi ko, di na ako magsasalita, pero talaga nakapag-explain pa ako. Day 2! Zenlook versus Jonas! Magingay pa isang beses para sa kanilang pareho! Ang boto ng Oranyo, 4-1 para kay Jonas! Maraming salamat, BSP gang! Classic Jonas versus Zenlook. Siguro kung purely written lang, kung material lang, Zenlook eh. Pero iba yung nagawa ni Jonas eh. Na-breakdown yung style. Tapos pero binoto ko si Jonas. Pero yung rin niya. Pero nahangaan ko din sa kanya. Look. Yo, so ako syempre yung bumoto kay Zenlook. Obvious na yun, pag si Sayad, na-appreciate niya yung style ni Zenlook. Ganun pa man guys, maraming salamat. Kung nagustuhan ninyo guys, mag-comment lang kayo, i-react ninyo. Ano man, kung may masabi man ako hindi maganda guys, please, kayo na bahala, magpasensya. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo, at higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vlog po, bibigyan ko to ng 10. Huwag nyo kalimutan guys, pakinggan yung bago kong kanta nandoon sa channel ko sa description. Mayon. Plan motive, Mayon. Ingat kang lahat dyan. Happy Valentine's.